Magandang hapon mga kapuso, narito na tayo sa episode 71 ng Stolen Life. Talaga nga naman nagulo ang pamilya Rigor dahil nga sa pagbabalik ni Para at sinasabing siya ay buntis. Sabi niya, kung wala nga naman doon nangyari, walang mabubuong bata. Naalala ni Darius sa ni Lucy na may nangyari sa kanila noong mga panahong siya pa si Para. Sabi ni Para, bakit kayo nagkatitigan na dalawa? So ibig sabihin totoo. Kasi nga nag-guilty nga sila, 'di ba? Sabi naman ni Darius, hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi mo Para hangga't walang matibay na ebidensya. Sabi naman ni Lucy, sinasabi mo lang to para siraan kami. O di wag kayo maniwala, eto ang tiyan ko, eto matambo ko. Kung gusto nyo pa nga suntukin nyo O no, ba't ninyo masuntok? Para kapag dinugo ako, mapapatunayan ninyo na buntis talaga ako. Sinasaktan ni Para sarili niya, pinipigilan siya ni na Lucy sa ni Darius. Itigil mo na nga yung kahibangan mo Para. Tigilan mo na yan. Sabi ni Darius, Para, magpapa-DNA test tayo ngayon para mapatunayan ko na sa akin talaga galing yung batang yan. Okay, sige. Gawin natin ngayon. Simulan na natin. Ano pa? Ano pa bang tinitingin-tingin nyo dyan? Tara na, umalis na tayo. Magpa-DNA test na tayo para mapatunayan natin na talagang totoong anak mo to sa ito galing. Ngayon, sabi naman ni Darius sa Lucy, na ini-insist nga ni Para na talagang buntis nga siya at si Darius nga ang ama. Hindi makapaniwala si Sister Rosa sa kanyang narinig. Ito namang sabi ni Joyce, baliw-baliwan acting lang nga tong si Para. Talagang sinasabi niya na talagang may anak nga sila ni Darius. Ito namang si Sister Rosa, sabi niya, talaga ba Darius? Totoo ba talaga na ginawa mo yun kay Para? Sabi naman ni Joyce, hindi po yun magagawa ni Darius kasi loyal siya sa kaibigan ko. Sabi naman ni Apo Berta, ito na nga yung sinasabi ko sister na mahirap po talagang paniwalaan lalo na po sa profesyon ninyo kasi nga madre nga siya Kasi po nung panahon na yun na may nangyari kina Sir Darius at kay Ma'am Lucy, yun po yung mga panahon na ang kaluluwa niya ay nasa katawan po ni Para. Nagkapalit po kasi ang kaluluwa nila dati. Matagal na panahon na. Sabi naman ni Sister Rosa, nagugulan ako sa mga nangyari. Totoo ba yun, Lucy? Na nagkapalit ka ng kaluluwa ni Para? Opo, sister, totoo po yun. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga narinig ko, sabi ni Sister Rosa. Ito namang si Joyce nagmamaktol. Sabi niya kina Isaac sa kay Manang Bering na buntis nga daw tong si Para at nagbabaliw-baliwan na naman para makakuha ng atensyon at para masira ang pamilya nila. Sabi naman ni Isaac, paano nga kung nakabuo nga talaga sina Sir Darius saka si Ma'am Para? Sabi naman ni Manang Bering, naguguluhan daw siya. Sabi nga ni Ma'am Joyce, di ba nga nakalimot na ba kayo? Noong mga panahon na yon, yung kaluluwa ni Lucy nasa katawan ni Para. Talagang nagpalit sila ng kaluluwa. Ngayon, naging normal na nga lahat, nabalik na nga sila sa dati nilang mga katawan, di ang lumalabas, nabuntis itong si Para. Sabi ni isa, kung ganun, naiwan yung bata sa sinapupunan ni Ma'am Para. Correct, ganun na nga, sabi ni Manang Bering. Nakakaloka to talagang nakakaloka Manang Bering. Sabi naman ni Isaac, sa akin lang naman, kaya ako concerned kay Ma'am Para. Sa akin, hindi ko iiwan yung bata kung sakaling makabuntis ako. Talaga paninindigan ko yun. Talaga? Ma'am Joyce, ano ang ginagawa nyo? Ito naman, tinitinan ko lang na may halaman. Manang Bering, ba't kasi tuyot na tuyot tong halaman? Kulang sa dilig, di kasi nadidiligan. Tawa ng tawa si Manang Bering. Tapos ito pa, nasaktan si Para dun sa may nurse dahil kinukunan nga siya ng dugo. Aray ko, sakit naman. Sabi, ito nakita nyo na, actual to, on the spot, kinukuhanan ako ng dugo. Dugo ko na to sulto, ihi ko. Siguro naman, hindi na kayo magtataka na talaga sa akin galing tong batang to at ikaw ang ama, Darius. Sabi naman ni Darius, naniniguro lang kami Para. Sabi naman ni Lucy, alam mo Para, kahit sa'yo pa manggaling yung dugo mo sa kayang ihi mo, hindi pa rin kami maniniwala na sa'yo galing yung anak na yan, yung batang yan, dahil sa amin yan ni Darius. Sabi nung nurse, within 15 minutes makuha na rin po ang resulta. Ngayon, pinapanalangin ni Lucy na sana, sabi niya sa Panginoon, mag-negative ang resulta. Ngayon, nahalata siya ni Para, sabi niya, Lucy, pinapanalangin mo na maging negative ang result. Baliwala yung dasal mo kasi totoong sinasabi ko. Dumating na nga yung nasa laboratory, yung staff, sabi niya, congratulations Ma'am Para,
Magiging mother na po kayo. Thank you, sabi niya. Ano, Lucy, baliwala yung panalangin mo, no? Ngayon, nung lumabas na nga sila ng laboratory, bakit ganyan ang mukha ninyo? Parang Biyernes Santo. Di ba nga dapat masaya ko sa akin kasi napatunayan ninyo na buntis ako? Sabi niya, no? Tapos sabi naman ni Lucy, hindi sa'yo galing yan, para sa amin galing yan ni Darius. Sabi naman ni Darius, bunga yan ng pagmamahalan naming mag-asawa. Sa'yo lamang naiwan yung baby sa sinapupunan mo, para kaya wala kang papel dito. Sabi niya, no? At ngayon, sa pagkakataong nito, huwag ka muna magdiwang dahil nasa first stage pa lang tayo. At ang second option natin ay magpapa-DNA test tayo para mapatunayan ko na sa akin talaga galing yung batang yan. O sige, gawin na natin ngayon, sabi ni para makita ninyo na totoo talagang sinasabi ko. Ngayon talaga nagtatalo pa rin tong dalawa, si Lucy sa si Para, di ba? Kasi nga sabi nga ni Lucy, kung hindi mo pinagpalit ang kaluluwa natin, hindi ito mangyayari. Kasalanan mo to, Para, sabi niya. Kasalanan mo to. Sabi naman ni Para, o bakit? Kasalanan ko pa. Kasalanan ko ba na nag-sex kayo? Na hindi kayo nakatiis? Sabi niya. May nangyari sa inyong dalawa, di ba? Aminin mo na kasi, Lucy, na ginamit ni Darius ang katawan ko, na nilawayan niya ang katawan ko nung gabing yun. Umalis na nga tong si Para. Tapos sabi naman ni Lucy, alam mo, love, kahit na hindi pa lumalabas ang result, alam ko naman talaga na sa'yo galing yung bata eh. Sabi naman ni Darius, kumalma ka lang, love, magiging maayos din ang lahat, inalikan niya. Ngayon, habang lumabas na nga ng hospital tong si Para, tuwan-tuwa siya. Baby, nandito ka na. Alam mo, magiging kakampi kita. Magkakaroon na ako ng kakampi laban sa mga magulang mo. Ikaw ang gagamitin ko laban kina Darius sa kay Lucy. Samantala, sumunod na araw, kausap niya sa laptop, kakol niya si Mamita. Mamita, ako po ito si Lucy. Nandito na po si Darius. Ano, love? Anong resulta ng DNA test result? Binigay ni Darius yung resulta para makita nga ni Lucy. Nalumo siya kasi positive nga, sabi niya. So, ikaw nga talaga ang ama. Sabi, no? Sabi naman ni Mamita, naririnig ko pa lang yung mga sinasabi ninyo, sumasakit na ulo ko. Sabi naman ni Darius, Mamita, wag mo kayo mag-alala. Gagawin po namin ito ng paraan. Ngayon, dumating na nga itong si Para. Hello, Darius. Anong resulta ng DNA test? So, positive. Ikaw nga talaga ang ama. Si Mamita ba yan? Hello, Mamita. Sabi niya, no? Ako to, si Para. Magkakaroon na kami ng anak ni Darius. Magiging parte na ulit kami ng pamilya nyo. Sabi niya, no? Sabi naman ni Darius, Para, tumigil ka nga. Sabi naman ni Mamita, wala kang karapatan dito, Para. Kaya wala kang papel dito. Sabi naman ni Lucy, alam mo, Para, kahit anong mangyari, dugot laman pa rin namin yung batang nasa sinapupunan mo. Wow, talaga? Sa'yo pa talaga nang galing, ha? So kung ganun, wala pala akong papel dito. Ginamit nyo lang ako kasi nga sabi nga ni Darius, kahit anong mangyari, bibigyan ka namin ng pera at pangangalagaan namin yung bata pagkapanganak mo. Dito siya titira at ikaw bibigyan ka namin ng bahay. So kung ganun, patapon lang pala ako dito. Ilalayo nyo ako dito. Hindi pwede. Kailangan dito ako titira. Okay, sige, ganito na lang. E di, ipalaglag ko itong bata. Palaglag ko kaya to. Bigla siyang umalis. Inawat siya ni Lucy. Sabi niya, Para, Darius, wala ka bang ibang gagawin? Ginawa natin yung batang yun, anak natin yun. Kahit anong mangyari, anak natin yun. Kapag merong ginawa si Para, konsensya natin yun. Ngayon, ginakatay si Darius, sinundan niya si Para, kasama nga si Lucy. At ito nga, sinusundan na nga nila si Para habang ito yung nakasakay sa taxi. Kung napansin ni Para na nasa likod niya si Lucy sa si Darius, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, ang galing talaga na acting ko, no? Nadala kayo sa actingan ko. Buti na lang talaga, sabi ko na nga ba, hindi kayo makakatiis eh, talagang susunod kayo sa akin eh. Sabi naman ni Lucy, love, bilisan mo, kailangan sundan natin siya. Kailangan malaman natin kung saan siya pupunta. Sabi naman ni Para, kuya, pakibilisan nga po yung takbo. Sabi niya, tuwang-tuwa siya. Ngayon, merong umikot na van, humarang. Sabi naman ni Lucy, ba't ngayon pa siya tumawid? Binibip-bip na binubusina na ni Darius. Nung nakaalis na yung van, pagharap nila, wala na yung taxi na sinasakyan ni Para. Hanggang sa bumaba na nga siya rito at pumasok siya bigla dito sa bahay nitong kamadrona na nagpapalaglag din. Sabi niya, sino ka? Sabi naman ni Para,
Anong kaya mong gawin? Ha? Bakit? Magpapalaglag ka ba? Iniwan ka ba ng mahal mo? Sabi niya, huwag ka ng maraming tanong. Ngayon, pumara na nga sila dito. Sabi naman ni Lucy, Para love, yan yung taxi na nakasalubong natin. Yan yung sinakyan ni Para. Tumuntugma doon sa plate number. Sabi naman ni Darius, mabuti pa bumaba na tayo para magtanong. Pinagtanungan nila yung ali na nagtitinda. Sabi ni Darius, Manang, magandang araw ho. Meron ho ba kayo napansin na babaeng bumaba sakay ng taxi? Yung taxi na kakaalis lang. Opo, yun nga po. Dumiretso siya dun sa may alley. Bakit? Magpapalagdag din ba kayo? Kayo rin ba? Mukhang maayos naman ang pagkasama ninyo Naku, wag naman sana, sabi ni Darius. Saan ho ba nakatira ho yung babae nagpapalaglag? Diyan po sa may bahay na may trapal. Punta lang ho kayo dyan. Sige ho, salamat po. Kala nung alley na nagtitinda, magpapalaglag din sila ng bata. Hanggang sa natuntun na nga nila itong bahay. Kinakalampag ni na Darius sa ni Lucy yung pintuan. Sabi niya, Para maawa ka naman sa Diyos. No? Matakot ka sa Diyos at maawa ka dyan sa bata na dinadala mo. O mo ipapalaglag ang bata, sabi nung kamadrona. Sino ba sila? Sabi ni Para, sila yung mga magulang nitong batang tong daladala ko. Kung ganon, hindi ikaw ang ina ng batang yan? Ano ba talaga nangyari? Ano ba, ginawa ka bang surrogate mother? Ipinalagay yung egg cell sa sperm cell dyan sa mo? O ba, mo, sabi niya. Sabi naman ni Para, basta masyadong komplikado. Makinig ka na lang sa akin. Umusin ang pagbubuksan ng pinto. Basta masyadong magulo. Sabi nung kamadrona, hindi ko maintindihan. Naguguluhan ako. At ngayon ito namang si Para, tuwang-tuwa sa mga nangyayari habang pinapahirapan niya sina Lucy sa si Darius. At dito na po natatapos ang review ni Rica para sa araw na to, mga kapuso. Pakatutukan natin ang huling 2 linggo ng Story Life, ang episode 72, araw ng Martes. Dahil balik muli sa pagiging reyna itong si Para. Dahil tuluyan na nga siyang nabigyan ng karapatan sa pamilya Rigor. At muli siya magbabalik sa bahay nila upang maghasik na naman ng lagim at gulo sa pamilya nga nito ni Lucy. Yan ang ating pakatunghayan bukas, mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaaring makahingi ako sa iyo ng muting subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Story Life and other GMA shows tulad ito. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kapuso, and God bless us all.